Kabanata 3121 hanggang Kabanata 3120. Kabanata 3121. Batay sa kasalukuyang lakas ng katawan ng iyong binata, kahit na hindi lumabas ang banal na emperador, maaari na siyang tawaging walang katapat sa buong mundo. Maging ang katawang Vajra ng Buddha ay maaaring hindi makipagkumpara sa kanyang katawan. Masayang sabi ni Suzaku. Kung gayon, hindi na ako kailangang matakot sa mga nangungunang kabataan ng lahat ng lahi, maliban na lamang kung sila ay gumawa ng malaking pag-unlad. May kislap ng kalupitan sa mga mata ni Yehan. May ganitong makapangyarihang katawan at ang braso ng Diyos at demonyo, kung haharapin niya ang hari ng langit na may pangalang Xuanzi noon, lubos na tiwala si Yehan na mapapatay niya ito ng isang suntok sa isang iglap. Bukod pa rito, matapos mapahusay ang kanyang katawan sa pagkakataong ito, ang lakas ni Yehan sa rurok ng dakilang pagtatagumpay ng larangan ng mga immortal ay tahimik nang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsalakay sa kumpleto ng larangan ng mga immortal. Sa oras na iyon, hanggat hindi siya makakatagpo ng ilang hindi makataong nilalang sa lungsod ng tadhana, maaari na siyang lakad pagong sa harap ng mga nangungunang batang makapangyarihan ng lahat ng lahi. Bumalon si Suzaku, huwag kang magpakampante, bata ka pa. Mayroon kang pagkakataon, at natural din na mayroon din sila. Bagamat sinasabing sa lungsod ng tadhana, maaari ka lamang magpakita ng lakas na mas mababa sa antas ng banal na emperador, ngunit ang ganitong lakas ay maaari ring napakalapit sa banal na emperador, at ngayon pa lamang tayo sa unang lugar, hindi mo pa nakikita ang panganib sa mga susunod na lugar. Ang paalala ni Suzaku ay natural na makatwiran. May mga panganib sa bawat lugar. Ang mga panganib na ito ay may iba't ibang lakas, ang ilan ay mula sa lungsod ng tadhana mismo, at ang ilan ay mula sa mga taong pumapasok sa lungsod ng tadhana. At sa lungsod ng tadhana, ang bawat isa ay may sariling pagkakataon. Si Yehan ay may sariling pagkakataon, at ang iba pang tao ay natural din na may sariling pagkakataon. Maaaring ang pagkakataon ng iba ay mas malakas pa kaysa sa kanya, at ang mga benepisyong kanilang nakuha ay mas mapanganib pa. Ngunit anuman paman, sa pagkakataong ito, ang katawang madugong digmaan ni Yehan ay inangat na sa larangan ng nirvana sa pamamagitan ng pamamaraan ng pagpapaunlad ng katawan ng mga bituin. Maaari na lamang mag-iwan ng mga peklat sa kanyang katawan ang mga sandata na gawa sa mga materyales ng mga Diyos. Agad na tumayo si Yehan at naglakad patungo sa hindi pa kilalang lugar na nakatago sa likod ng mundo ng kalawakan. Kung nais niyang pumasok sa hindi pa kilalang lugar na ito, maaari lamang siyang pumasok pagkatapos lampasan ang pamamaraan ng pagpapaunlad ng katawan ng mga bituin. Mula dito, makikita na ang hindi pa kilalang lugar na ito ay hindi basta-basta. Napakalakas ng espiritual na lakas sa maliit na mundong ito, ilan pang beses na mas malakas kaysa sa espiritual na lakas sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Mula sa puntong ito, tiyak na maraming mga ugat ng espiritu sa mundong ito. May kislap sa mga mata ni Yehan, at agad na tumilapon ang kanyang figure sa mundo. Inilunsad niya ang kanyang paningin na nakakakita ng malayo sa mundong ito, tinitingnan ang lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, natuklasan ni Yehan ang dalawang ugat ng espiritu. Matapos makita ang dalawang ugat ng espiritu na ito, natural na inilipat niya ang mga ito sa mundo ng Xuanman. Para sa pagpapalakas ng lakas ni Tianlong, mas maraming ugat ng espiritu ay mas mabuti. Gayunpaman, ang dalawang ugat ng espiritu na ito ay simula lamang. Sa susunod na oras, sunod-sunod na natuklasan ni Yehan ang mahigit 10 ugat ng espiritu, bawat isa ay ganap na napreserba, walang sinuman ang nagnanakaw o nasira, at walang bakas ng pagmamay-ari. Sa huli, matapos ang mahigit kalahating araw, kabuoang 33 ugat ng espiritu ang natagpuan ni Yehan sa maliit na mundong ito. At bukod pa sa mga ugat ng espiritu na ito, marami pang mga bihira na gamot na halaman at espiritual na prutas, at mayroon pa ring ilang mga hardin ng gamot na natural na nabuo. Nakakuha ako ng kabuoang 33 ugat ng espiritu, sulit ang paglalakbay na ito. Inilipat ni Yehan ang huling ugat ng espiritu sa mundo ng Xuanman. Punong-puno na ng kagalakan ang kanyang mukha. Ang mga ugat ng espiritu sa mundo ng Xuanman ngayon ay may halos 70 na sa kabuuan. Sabi ni Suzaku, ang krisis ay kasama ng pagkakataon at swerte. Kapag nalampasan na ang krisis, iyon na ang simula ng tagumpay, ngunit dapat ay mayroon pang iba pa sa hindi pa kilalang lugar na ito. Nang marinig iyon, tumango si Yehan. Bagamat ang mga bagay na nakuha ni Yehan ngayon ay mahalaga na, bilang isang hindi pa kilalang lugar, tiyak na hindi lamang iyon ang naroroon, lalo na't mayroon din namang antas ng pamamaraan ng pagpapaunlad ng katawan ng mga bituin. Agad na patuloy na naghanap si Yehan sa mundong ito. Ang mga ugat ng espiritu at gamot na halaman ay karaniwang naipon na ni Yehan. Ang espiritual na lakas sa buong mundo ay unti-unting nagiging manipis.
Hindi nagtagal, natuklasan ni Yehan ang anino ng isang sinaunang palasyo sa maliit na mundong ito. Ang sinaunang palasyong iyon ay nag-iisang nakatayo sa mundong ito, at nagdudulot ito ng pakiramdam ng kalungkutan mula sa malayo. Tiyak na mayroong iba pa. May apoy na kislap sa mga mata ni Yehan at mabilis na lumipat patungo sa palasyo. Ang sinaunang palasyong ito ay nakatayo sa tuktok ng isang liblib na bundok, napapalibutan ng mga bangin. Nang makarating si Yehan sa sinaunang palasyo, agad na pumasok sa kanyang paningin ang isang napakasining na estatwa na nakatayo sa loob ng palasyo. Ang mga mata nito ay diretso na nakatingin kay Yehan na pumasok sa palasyo. Humiyaw. Sa isang iglap sa buong palasyo, kasunod ng pagpasok ni Yehan, kumalat ang isang mahiwagang pag-alon ng lakas, na bumabalot sa buong palasyo sa ilalim ng mahiwagang lakas na ito. Hala, bata ka, ito ang palasyo ng pamana. Nagulat ang boses ni Suzaku. Ang palasyo ng pamana ay itinayo lamang ng ilang makapangyarihang tao noong unang panahon upang ipasa ang kanilang lahi. Palasyo ng pamana. Nagulat ang mga mata ni Yehan. Anong antas ng pamana ito? Ang mga bituin ay nagpapalakas ng katawan, ako ang harap ng lahat ng daanan, bilyon-bilyong nilalang ay parang liwanag ng mga bituin. Ang sinaunang daanan ng kalawakan, ang laman at dugo ay tumatawid sa dagat ng mga bituin. Sa labas ng dayuhang lupain, ang mga bangkay ng libu-libong labanan ay napupuno sa dagat ng mga bituin. Mga taong susunod na henerasyon, dahil pumasok ka sa aking mundo, handa ka bang pumasok sa aking sekta at tanggapin ang aking pamana? Biglang tumunog ang isang makapal at marangal na boses sa sinaunang palasyong ito, na tumagos sa pinakailalim ng kaluluwa ni Yehan, na nagpamanhid sa kanyang katawan at nagpahinto sa daloy ng dugo sa kanyang katawan sa sandaling iyon. Parang tanong ang mga salitang iyon, ngunit hindi binigyan si Yehan ng panahon para tumanggi. Sa isang iglap, dalawang nakakatakot na sinag ng liwanag ang sumiklab mula sa mga mata ng napakasining na estatwa at diretsyo nang pumasok sa mga mata ni Yehan. Sa sandaling iyon, ang dagat ng kamalayan ni Yehan ay nanginginig at nagwawasak ng husto. Napakasindik ng dalawang sinag ng liwanag na pumutok ang dugo mula sa mga sulok ng mga mata ni Yehan. Kabanata 3122. Ito pala ay isang emperador ng langit mula noong unang panahon. Nanginginig ang puso ni Suzaku. Napakatakot ng aura na dala ng estatwang ito, kahit na sa kanyang pinakamataas na lakas, hindi niya ito makakayang pantayan. Tanging ang mga makapangyarihang emperador ng langit noong unang panahon lamang ang makakapunta sa ganitong antas. Pamamaraan ng pagpapaunlad ng katawan ng mga bituin. Sa sandaling ito, si Yehan ay nagtutunaw ng impormasyon sa kanyang isip. Ito ay isang teksto tungkol sa pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan noong unang panahon, na gumagamit ng lakas ng langit, lupa, at mga bituin upang mapahusay ang katawan. Ito ay nagtatayo ng pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan na umaakit ng lakas ng milyon-milyong bituin papunta sa katawan. Sa isang kamay, maaari kang kumalap ng mga bituin parang bato, kumuha ng araw at buwan parang ilawan, at gawing gabi ang araw. Ang ganitong makapangyarihang pamamaraan na tumatagos sa langit at lupa ay maaaring mahirap makamit kahit ng mga emperador sa kasalukuyang panahon. Tungkol naman sa estatwang nasa harap niya, alam na rin ni Yehan ang pinagmulan nito. Ang Emperador Xingchen ay isa sa ilang bihira at walang katapat na makapangyarihang tao na pumasok sa ranggo ng Emperador ng Langit gamit lamang ang kanyang katawan. Dati niyang hinamon ang dalawang Emperador ng Langit na nagpapalakas ng lakas gamit ang kanyang makapangyarihang katawan ng hindi natalo. Siyempre, bukod pa sa pamamaraan ng pagpapaunlad ng katawan ng mga bituin na ito, mayroon din namang ilang mga pananaw sa mga sining ng pakikipaglaban. Ito ay ang mga pananaw ng isang emperador ng langit noong unang panahon, hindi labis na sabihin na ito ay isang bihira na kayamanan. Hanggat matutunaw ni Yehan ang mga pananaw na ito isa-isa, mabilis na makakapagangat ng kanyang lakas. Tulad ni Li Zhengdao at ang anak na babae na muling pagkabuhay, nakakuha sila ng pamana ng sinaunang emperador ng langit at natunaw lamang ang bahagi nito, ngunit nakarating sila sa rurok ng unang antas na banal na hari. Gayunpaman, bakit nag-iwan ng pamana ang napakatakot na Emperador Xingchen sa lungsod ng tadhana? Bakit nawasak pa rin ang ganitong uri ng makapangyarihang tao sa mahabang daluyan ng kasaysayan? Walang sagot sa mga alaala ng pamana na nakuha ni Yehan. Humiyaw. Bigla na lamang, habang buong pusong tinatanggap ni Yehan ang mga pamana na ito at tinitingnan ang mga pananaw sa kanyang isip, natural na umangat ang kanyang larangan ng walang anumang hadlang, mabilis niyang naabot ang kumpleto ng larangan ng mga immortal. Kumpleto na ang larangan ng mga immortal. Sa loob ng palasyo, dahan-daang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Hindi lamang isang hanay ng mga walang katapat na sining ng pakikipaglaban mula noong unang panahon ang dala ng estatwa ng pamana, kundi pati na rin ang mga pag-unawa sa mga sining ng pakikipaglaban ni Emperador Xingchen noong siya ay nabubuhay pa.
Ang pag-browse lamang ni Yehan sa mga alaala na ito ay nagpataas ng kanyang larangan. Ito, maaaring ang hindi maiisip na nakakatakot na aspeto ng isang emperador ng langit. Kahit na isang salita o isang kilos ay maaaring magdulot ng walang katapusang benepisyo sa iba. Sa oras na ito, matapos tanggapin ni Yehan ang pamana dito, nakita niyang ang napakasining na estatwang nasa harap niya ay unti-unting nahuhulog parang nabuhangin, at unti-unting naging pulbos. Ang puwang ng buong palasyo ay naglalabas din ng pakiramdam ng kawalan ng bigat. Naibigay na ang pamana, mawawala na ang mundong ito. Nang marinig ang mga salita ni Suzaku, yumuko si Yehan bilang paggalang sa estatwang unti-unting nabubuhangin. Agad na sinakop siya ng isang nakakatakot na pakiramdam ng kawalan ng bigat. Nang muli siyang lumitaw, nasa ibabaw na siya ng tuyong dagat. Bata ka, sulit ang paglalakbay na ito, sulit talaga. Mayroon pang pamana ng isang sinaunang emperador ng langit sa ganitong guho na lugar. Medyo emosyonal din si Suzaku. Ang mga emperador ng langit ay bihira sa panahong ito, bawat isa na lumalabas ay nagdudulot ng pagkabigla sa mundo at naging isang hindi maabot na matataas na higanti. Nang marinig iyon, kuryosong tanong ni Yehan, Suzaku, ilang emperador ng langit ang umiral noong unang panahon? Hindi talaga marami. Sabi ni Suzaku, bagamat ang unang panahon ay kabilang na sa nakaraang henerasyon, mayroon pa ring ilang mga kakaunti at sirang tala. Kabilang dito ang teorya ng isang dambana ng mga emperador na tumatawid sa dagat ng mga bituin, na pinakakapansin-pansin ng mga higanti ng lahat ng lahi. Isang dambana ng mga emperador na tumatawid sa dagat ng mga bituin. Nagtataka ang mga mata ni Yehan. Sabi ni Suzaku, hindi alam ng sino man kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang dambana ng mga emperador na tumatawid sa dagat ng mga bituin, ngunit mula sa mga salitang ito, makikita na tiyak na hindi bababa sa 100 emperador ng langit ang umiral noong unang panahon. Hindi bababa sa 100 emperador ng langit. Nagulat ang puso ni Yehan. Sa panahong ito, ang mga tao ay may 4 na emperador ng langit, ang mga uri ng halimaw ay may 3 banal, ang mga demonyo ay may 2 hari ng demonyo, ang mga Diyos ay may 4 na emperador ng Diyos. Kung pagsasamahin ang 4 na lahi, may 13 na katumbas ng emperador ng langit, kahit na isama pa ang pinuno ng tao ng gitnang larangan ng mga Diyos, ang sinaunang Buddha, at ang madilim na emperador, 15 lamang. Ngunit noong unang panahon, hindi bababa sa 100 emperador ng langit ang umiral, napakatakot na bilang. Noong unang panahon, ito ay isang malawak na mundo kung saan umunlad ang tao. Ang panahon kung saan tayo nabubuhay ngayon ay maaari lamang ituring na pagtatapos ng tao. Maraming mga pamamaraan ng pagpapalakas ng lakas mula noong unang panahon hanggang ngayon ang nawala kasabay ng pagkawasak ng nakaraang henerasyon. Normal lang na hindi tayo makakapantay sa panahong iyon, iyon ang dahilan kung bakit interesado ang mga higanti ng iba't ibang lahi sa lungsod ng tadhana. Hindi lamang nila gustong hanapin ang larangan ng mga immortal na makakatulong na malumpasan ang mga hadlang ng emperador ng langit, kundi gustong din nilang malaman kung ano ang nangyari sa nakaraang henerasyon. Patuloy ni Suzaku, sa paraan, tanggap mo lang ng pamana ng sinaunang emperador ng langit. Nabanggit ba niya sa kanyang pamana kung ano ang nangyari noong unang panahon? Umiling si Yehan at nagsabi, hindi man isang salita ang binanggit. Ito ay kakaiba, ngunit binanggit din ng sinaunang emperador na siya'y tumawid sa dagat ng mga bituin gamit ang kanyang katawan at may mga lugar pa sa labas ng dayuhang lupain. Ano ang ibig sabihin nito? Bulong ni Suzaku sa sarili. Ang mga bituin ay nagpapalakas ng katawan, ako ang harap ng lahat ng daanan, bilyon-bilyong nilalang ay parang liwanag ng mga bituin. Ang sinaunang daanan ng kalawakan, ang laman at dugo ay tumatawid sa dagat ng mga bituin. Sa labas ng dayuhang lupain, ang mga bangkay ng libu-libong labanan ay napupuno sa dagat ng mga bituin. Inulit ni Yehan ang mga salitang ito. Ang pagpapalakas ng katawan ng mga bituin, ang lahat ng daanan ay nasa harap, ang bilyon-bilyong nilalang ay parang liwanag ng kalawakan, madaling maunawaan ang mga salitang ito, sapagkat pinag-uusapan nila ang pamamaraan ng pagpapaunlad ng katawan ng mga bituin. Kabanata 3123. Ngunit ang sinaunang daanan ng kalawakan, ang laman at dugo ay tumatawid sa dagat ng mga bituin, sa labas ng dayuhang lupain, ang mga bangkay ng libu-libong labanan ay napupuno sa dagat ng mga bituin. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? May kaugnayan ba ito sa sinabi ni Suzaku tungkol sa isang dambana ng mga emperador na tumatawid sa dagat ng mga bituin? Hala, may paparating na tao. Nang marinig iyon, ibinalik ni Yehan ang kanyang pag-iisip at lumingon sa likod. Sa sandaling ito, sa kanyang likuran, may 12 dosenang batang mga pinuno ng mga uri ng halimaw na paparating ng may lakas.
Hindi alam ni Yehan kung gaano nakatagal siyang nasa hindi pa kilalang lugar, ngunit ngayong lumabas na siya, ang kaguluhan sa baybayin at dagat ay tumahimik na. Hindi alam kung natapatay o pumunta sa ibang lugar ang 5 halimaw na may ulo ng tupa. Natigil na ang digmaang umiiral dito. Ito si Yehan ng mga tao, bilasan ninyong ipaalam kay Prinsipe Bian. Itong masamang tao ay nagdulot ng malaking pagkawala sa ating mga uri ng halimaw. Bumalot tayo sa kanya at patayin. Ang 12-dosenang batang mga pinuno ng mga uri ng halimaw ay dumating sa walang laman na puwang sa paligid ni Yehan, titingin sa kanya parang mga malamig na makamandag na ahas. Ang mga halimaw ay inatake ng mga nilalang na may ulo ng tupa, at sa huli ay sinalakay pa ng mahigit 10 puwersa ng mga tao, halos kalahati ng kanilang 10,000 mga piling mandirigma ang nawala. Paano hindi malalaman ng mga uri ng halimaw na ang mga tao ang nagplano ng lahat ng ito? Nang makita ang 12-dosenang batang mga pinuno ng mga uri ng halimaw na may napakalakas na intensyon na pumatay sa paligid, malamig na ngumiti si Yehan at nagsabi, mukhang hindi pa kayo natatakot ng husto ng mga halimaw na may ulo ng tupa. Dahil mismo kayo ang pumunta dito, ibigay ninyo na lang ang inyong mga singsing ng buhay. Matapos magsalita, may isang galaw ang manggas ni Yehan, at ang mga batas ng paglikha mula sa langit at lupa ay nagsama-sama at sumanib sa lakas ng kaluluwa. Pagpatay gamit ang kaluluwa, walang anumang pigilan. Hindi, tumakas tayo. Ang puot ay nanag sa kanilang isip, at nakalimutan na ng mga batang pinuno ng mga uri ng halimaw ang katatakutan ni Yehan. Paano nila kayang harapin si Yehan? Ang lahat ng kaluluwa ng mga batang pinuno ng mga uri ng halimaw ay natanggal at namatay ng walang anumang ingay. Isang galaw lamang ay pumatay ng 12-dosenang batang pinuno ng mga demonyo. Biglang lumitaw ang pangalawang kahel na singsing ng buhay sa pagitan ng mga kilay ni Yehan, na sumanib sa unang pula na hugis hubog na buwan na singsing ng buhay upang bumuo ng isang hugis araro na parang hubog na buwan, kalahating pula, kalahating kahel. Sa huli, ang hugis hubog na buwan na singsing ng buhay ay naging isang singsing na naglalaman ng 12 kulay, na nangangahulugang kumpleto na ang 12 singsing ng buhay. Agad na, nang lumitaw ang pangalawang kahel na singsing ng buhay sa pagitan ng mga kilay ni Yehan, ang kanyang figure ay unti-unting nawawala sa walang laman na puwang na ito, unti-unting nawawala sa pagitan ng langit at lupa, at pumasok sa ikalawang lugar. Si Li Zhengdao at ang iba pa ay pinamumunuan ng mga henyo ng mga tao papunta sa baybayin para salakayin ang mga uri ng halimaw. Sa oras na ito, maraming henyo ng mga tao ang nakapasok na sa ikalawang lugar, at kailangan lamang gawin iyon ni Yehan. Tungkol kay Li Zhengdao, Xiaben, at Lin Chi, hindi nag-aalala si Yehan. Maaaring nasa unang lugar pa sila para sa mga tao, o baka nakapasok na sila sa ikalawang lugar bago pa si Yehan. Ang ikalawang lugar, ito ay isang kakaibang mundo para sa sinumang unang pumasok dito, tulad ng lahat ng unang pumasok sa lungsod ng tadhana. Siyempre, dahil sa karanasan sa unang lugar, hindi na tulad ng dati ang mga pumasok sa ikalawang lugar. Humiyaw. Sa walang laman na puwang, unti-unting lumitaw ang figure ni Yehan parang isang multo. Tiningnan niya ang kakaibang mundong ito, at walang anumang pakiramdam ng panganib sa paligid niya. Nang pumasok sila sa lungsod, sila ay lumitaw mismo sa ibabaw ng halimaw na may ulo ng tupa. Hala, napunta nga sa ikalawang lugar ang babaeng ito. Sa oras na ito, ang mga jade na sulat ng kaluluwa ni Yehan ay naglalaman ng maraming mensahe, ang ilan ay mula sa kanyang mga kasama, at kabilang dito ang mensahe mula kay Kang Tianzan. Sinuri ni Yehan ang lahat ng impormasyon sa jade na sulat ng kaluluwa, kabilang na ang mula kay Ye Qing, at kahit na isang mensahe mula kay Leng Shuya, pati na rin mula kay Xiaben, Lin Chi, Tianlong, mga general ng mga hari ng langit, at si Li Zhengdao at iba pa. Ayon sa mga mensaheng ipinadala nila, nakapasok na sila sa ikalawang lugar bago pa si Yehan. Kabilang dito, ang pinakamaagang balita ay ipinadala ni Kang Tianzan 3 araw na ang nakalilipas, sunod si Leng Shuya, pagkatapos si Ye Qing, at ang pinakabago ay mula kina Xiaben, Lin Chi, at iba pa. Gayunpaman, dahil nasa unang lugar si Yehan, hindi niya natatanggap ang mga mensahe mula sa mga nasa ikalawang lugar na. Maaari na lamang niyang matanggap ang mga mensaheng ito kapag pumasok na siya sa ikalawang lugar. Mang Shan, mukhang nagkakaroon ng problema ang babaeng ito. Napakasimple ng mensaheng ipinadala ni Kang Tianzan, hinihiling nito kay Yehan na pumunta sa bundok mang para magkita. Ngunit batay sa pagkakakilala ni Yehan kay Kang Tianzan, hindi siya makikipag-ugnayan sa kanya ng personal sa lungsod ng tadhana kung hindi siya nahaharap sa problema. Pagkatapos noon, isa-isa ring sumagot si Yehan sa iba pa, ipinapaalam na nakarating na siya sa ikalawang lugar. Matapos gawin iyon, muling nagbago ng mukha si Yehan at naging ibang anyo.
Bago makipagkita sa mga taong kilala niya sa ikalawang lugar, ayaw ni Yehan na magdulot ng problema. Kung malakas niyang ipapakita ang kanyang sarili sa ikalawang lugar, tiyak na malalaman agad ito ng ibang tatlong malalaking lahi. Hindi nagtagal, nakarating si Yehan sa dambana ng tadhana. Ang ikalawang lugar na ito ay naiiba sa unang lugar, itong isang kakaibang puwang, kaya kailangan muna ni Yehan na makakuha ng mapa. Hagibis. Gayunpaman, nang papalapit na si Yehan sa dambana ng tadhana, isang nakakatakot na sinag ng espada ang tumagos sa kanya mula sa walang laman na puwang ng mabilis parang kidlat. Isang espada lamang ang kailangan para patayin ang kalaban. Nang maramdaman iyon, walang anumang galaw si Yehan habang tumagos ang sinag ng espada sa kanyang dibdib. Kabanata 3124. Ha! Nagulat ang lalaking nakatago sa dilim. Ang kanyang siguradong patay na espada ay hindi maiiwasan ng mga kalaban sa parehong larangan, lalo na kung ang larangan ng kalaban ay mas mababa sa kanya. Ngunit ang taong nasa harap niya ay madaling umiwas paano. Hindi niya makita ng malinaw. Pagkatapos noon, sa kaliwang bahagi ni Yehan, isang payat na binatang nakasuot ng itim ay dahan-daang lumitaw. May karaniwang mukha siya at kabilang sa mga taong mahirap mapansin kung ilalagay sa isang grupo ng tao, ngunit mayroon siyang isang pares ng mga mata na madilim na pula. Anyu, kahit na isang tao na may kumpleto ng larangan ng mga immortal ay madaling makaiwas sa iyong espada. Mukhang kailangan mong ibigay ang iyong pwesto bilang ikatlo sa listahan ng mga mamamatay tao ng kabataan ng mga demonyo. Sa likod ng payat na binata, dalawang tao pa ang lumitaw, isang lalaki at isang babae, parehong nakasuot ng itim. Hindi simple ang lakas ng tatlong taong ito, sila ay nasa larangan na ng dakilang hari ng demonyo. Mga demonyo. Tiningnan ni Yehan ang lalaki at babae na lumitaw dito, malamig na ngumiti at nagsabi, bilang isang makapangyarihang tao sa larangan ng dakilang hari ng demonyo, inatake mo pa ang isang monghe na may kumpleto ng larangan ng mga immortal. Mukhang ang mga pamamaraan ng inyong mga demonyo ay hindi makakalayo sa salitang maruruming gawi. Mga tao, bakit kailangan nating gawin ito ng patas? Bukod pa rito, sino ang magbibigay sa iyo ng pagkakataong makipaglaban ng patas sa lungsod ng tadhana? Ngunit hindi ka naman basta-basta makakaiwas sa siguradong patay na espada ko, Anyu. Bibigyan kita ngayon ng isang patas na pagkakataon, paborin mo ang iyong espada. May madilim na ekspresyon sa mukha ng batang makapangyarihang demonyo na nagngangalang Anyu. Bilang isang makapangyarihang tao sa larangan ng dakilang hari ng demonyo, hindi niya maipatay ng isang suntok ng espada ang isang monghe na may kumpleto ng larangan ng mga immortal. Mga mamamatay tao ba kayo ng mga demonyo? Tanong ni Yehan habang tiningnan ang tatlong batang makapangyarihang demonyo na nasa harap niya. Masyado kang maraming tanong. Dahil ayaw mong habarin ang iyong espada, pumunta ka na lang sa impyerno. Lumabas ang intensyon na pumatay sa mga mata ni Anyu, at isang simpleng paraan ng paghubad ng espada ang lumabas. Isang malamig na liwanag na mas mabilis pa kaysa kidlat ay nasa harap ni Yehan sa isang iglap. Kahit na nasa larangan ng dakilang hari ng demonyo ka, nang ahas kang habarin ang iyong espada sa harap ko, humingi ka ng kamatayan. Malamig ang mukha ni Yehan. Ang salitang, kamatayan, ay lumabas, at kasunod ang mga salita parang sumpa ng Diyos ng kamatayan. Ang sigla sa mga mata ni Anyu ay biglang nawala, ang kanyang kaluluwa ay naipigana. Ang nakakatakot na malamig na liwanag ay bumagsak sa katawan ni Yehan, ngunit tumagos lamang ito sa kanyang damit, hindi pa rin ito karapat-dapat na mag-iwan ng mga peklat sa kanyang katawan. Hindi mabuti. Nang makita iyon, biglang nagbago ng ekspresyon ang natitirang dalawang batang makapangyarihang demonyo na lalaki at babae, at mabilis na tumakas. Iligtas mo na lang ang iyong buhay. Walang pakialam na kumaway si Yehan, at ang ikasyam na antas ng intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay sumiklab, naging 100 talampakan na sinag ng espada, at diretso na pinutol ang dalawang batang makapangyarihang demonyo na lalaki at babae. Sa isang iglap lamang, 2 galaw pa lang si Yehan ay pinatay na ang 3 batang makapangyarihang tao sa larangan ng dakilang hari ng demonyo, kasing dali ng pagpatay ng mga manok. Paano napakaraming pagkakataon na ang mga mamamatay tao ng mga demonyo ay lumitaw dito? At noong sila ay nasa unang lugar, parang alam ng mga demonyo ang mga kilos ng mga tao ng maigi. Maaari bang may espesyal silang paraan para malaman kung nasaan ang mga tao? Nakagitna ang mga kilay ni Yehan. Hindi mahina ang 3 mamamatay taong demonyo, ngunit sila ay nakatagpo ng hindi karaniwang si Yehan. Kung sila ay nakatagpo ng ibang mga tao, maaaring matagumpay pa sila. Gayunpaman, matapos patayin ng 3 batang makapangyarihang demonyo, tumaas muli ang mga puntos ng pangalawang singsing ng buhay ni Yehan, na umabot sa 12 milyong puntos ng singsing ng buhay.
Ang tinatawag na pagpapabuti ng singsing ng buhay ay hindi nangangahulugang pinagsasama-sama ang lahat ng mga puntos ng singsing ng buhay mula noon. Pagkatapos pumasok sa ikalawang lugar, hindi na makuha ang mga singsing ng buhay na nakuha sa unang lugar. Tulad ng tatlong batang demonyo na pinatay ni Yehan ngayon, ang kanilang sariling mga puntos ng singsing ng buhay ay umabot na sa mahigit 10 milyong puntos, ngunit 10 milyong mga puntos nito ay nakuha sa unang lugar. Kahit napatayin sila sa ikalawang lugar, hindi maaring makuha ng sinuman ang mga puntos ng singsing ng buhay na nakuha nila sa unang lugar, maaari lamang makuha ang mga puntos ng singsing ng buhay na nakuha nila sa ikalawang lugar. Kung ganito rin ang gagawin, pagkatapos pumasok sa ikatlong lugar, hindi makukuha ang mga singsing ng buhay na nakuha ng iba sa unang at ikalawang lugar kung kukunin ang kanilang mga singsing ng buhay. Ang mga singsing ng buhay na maaaring kunin sa bawat lugar ay maaari lamang ang mga puntos ng singsing ng buhay na nakuha sa loob ng lugar na iyon. Kailangan ko ng kompleto na mapa ng ikalawang lugar. Pumunta si Yehan sa dambana ng tadhana at tiningnan ang mga gawain na inilabas para sa ikalawang lugar. 200,000 singsing ng buhay. Matapos may bawas ang singsing ng buhay ni Yehan, ang kompleto na mapa ng ikalawang lugar ay biglang pumasok sa kanyang isip. Matapos suriin ang mapa sa kanyang isip, natagpuan ni Yehan na medyo malayo ang bundok Min mula rito, kaya nagsabi siya, pupunta na ako ngayon sa bundok Min. Paumanhin, hindi mo na matatanggap ng dambana ng tadhana ang iyong kahilingan dahil may isang tao na gumastos ng 5 milyong singsing ng buhay para ipadala ka doon ilang araw na ang nakalilipas. Ngayong lumitaw ka na, natural na magkakaroon ng bisa ang gawaing ito. Nang marinig iyon, nagulat si Yehan. Ano pa ba ang magagawa niya? Ngunit sa susunod na sandali, ang buong katawan ni Yehan ay nawala mula sa dambana ng tadhana, hindi niya ito mapigilan. Sino ang taong nagastos ng 5 milyong singsing ng buhay para ipadala siya doon? Ano ang layunin nito? Sa ibabaw ng langit, ang mainit na araw ay nagsisiklab sa lupa, at ang mga ulap ay umaagos. Ito ay isang lugar na napapalibutan ng mga bundok at ilog, at napakaganda ng tanawin. Sa sandaling ito, sa tabi ng isang maliit na batis, isang batang babae na nakasuot ng lila ay inilalagay ang kanyang mga paa sa batis, titingin sa asol na langit at nagsasalita sa sarili. Kabanata 3125. Ilang araw na, hindi naman siguro siya duwag na hindi pa nakapasok sa ikalawang lugar. Siyempre, ang batang babae na nakasuot ng lila ay wala nang iba kundi si Zee. Matapos pumasok sa lungsod ng tadhana, mabilis siyang nakapasok sa ikalawang lugar. Wala siyang magagawa kundi makatagpo ng ilang taong hindi marunong tumingin ng tamang pagkakataon, at pinatay niya ito ng marami, kaya natural na nakapasok siya sa ikalawang lugar. Siyempre, sa lakas ni Zee, madali para sa kanya na mabilis na makapasok sa ikalawang lugar, kahit pa ang ikatlo o ikaapat na lugar. Ngunit sa ikalawang lugar na ito, nakatagpo siya ng isang bagay na nagpilit sa kanya na tumigil, kaya hindi niya pinili na mabilis na pumasok sa ikatlong lugar. Humiyaw. Sa oras na ito, isang kakaibang pag-alon ang dumating mula sa ibabaw ng walang laman na puwang na napapalibutan ng mga bundok at ilog, at lumitaw si Yehan. Tiningnan niya ang mundong ito, at nang makita niya ang batang babae na nakaupo sa tabi ng batis at titingin sa langit, huminga siya ng maluwag. Buti na lang at si Zee ang nagastos ng 5 milyong singsing ng buhay para ipadala siya dito. Kung si Baxia, unang emperador, Wang Chuyi, o iba pa, magiging problema iyon. Bagamat hindi natatakot si Yehan na makipaglaban sa mga taong ito ngayon, kapag siya ay naipalipat ng mga taong ito gamit ang kanilang mga singsing ng buhay at inatake ng isang grupo ng mga nangungunang batang makapangyarihan ng isang lahi, maaari pa ring mamatay si Yehan sa lungsod ng tadhana. Sabi ko naman sa iyo, masama ka talaga, ngayon ka lang nakapasok sa ikalawang lugar. Tiningnan ni Zee si Yehan na lumapag sa kanyang tabi, sumimangot siya at nagpakita ng ekspresyong hindi nasisiyahan. Babae, hindi ako kasing labis na kakaiba tulad mo. Sumigaw ng balikat at ngumiti si Yehan, akala ko si unang emperador o Wang Chuyi ang nagastos ng 5 milyong singsing ng buhay para ipadala ako doon, ngunit hindi ko inakala na ikaw pala iyon. Mukhang kailangan mo talaga ng tulong ko ngayon. Sabi ni Zee, kung sila iyon, siguradong nagtakda na sila ng isang balangkas para hintayin kang lumitaw. Ngunit tama ka naman, may isang bagay talaga akong kailangang tulungan mo. Nakausap na tayo tungkol dito sa labas, at nang makarating ka rito, kailangan mong tulungan ako. Tutulungan kita, syempre. Umupo si Yehan at ngumiti, sabihin mo na lang, ano ang kailangan mong tulungan. Basta kayang gawin ko, hindi ako magbabalikad ng salita. Nang makarating ka sa lungsod ng tadhana, naramdaman mo ba ang anumang kakaiba sa braso ng mga Diyos at demonyo? Tanong ni Zee habang titig sa gilid ng mukha ni Yehan.
Nang marinig iyon, nag-isip muna si Yehan bago nagsabi, mayroon nga namang kakaiba. Ang lakas ng mga Diyos at demonyo sa lungsod ng tadhana ay mas malakas kaysa sa labas, at mas madaling maipatawag ang kanilang lakas kaysa sa labas ng mundo. Sabi ni Zee, iyon ay dahil maraming mga bagay na natitira pa mula noong unang panahon dito. Maaari mo ring tingnan itong lugar bilang isang maliit na halimbawa ng mundo noong unang panahon. Bukod pa rito, maaaring hindi mo pa talaga natuklasan ang tunay na layunin ng braso ng mga Diyos at demonyo. Isang maliit na halimbawa ng mundo noong unang panahon. Tumangala si Yehan sa mundong ito. Maaari bang ang mundo ng nakaraang henerasyon ay katulad ng lungsod ng tadhana? Hayaan mo na, hindi mo naman maiintindihan kahit ipaliwanag ko pa. Tumayo si Zee at nagsabi, sumunod ka sa akin papunta sa isang lugar, at doon mo malalaman na ang braso mong iyon ay hindi lamang makakatulong sa iyo na pumatay ng mga tao. Nang marinig iyon, lalong naging kuryoso si Yehan. Parang mas alam ng batang babae ang tungkol sa braso kaysa sa kanya na may-ari nito. Agad na, sa pamumuno ni Zee, mabilis silang nakarating sa isang malalim na lawa. Ang tubig sa lawa ay napakalinis at tahimik, walang anumang palatandaan ng pagdaloy. Nakikita mo ba ang anumang kakaiba dito? Itinuro ni Zee ang malalim na lawa at tinanong si Yehan. Umiling si Yehan at nagsabi, mayroon bang kakaiba sa ilalim ng loang ito? Sinuri na ni Yehan ito gamit ang kanyang paningin na nakakakita ng malayo. Ang malalim na loang ito ay isang patay na lawa, walang ilalim na agos o katulad nito, at walang anumang kayamanan sa ilalim nito. Hindi. Napalampas mo lang, tingnan mo ang tubig. Nang marinig ang mga salita ni Suzuko, yumuko si Yehan para subukan ang temperatura ng tubig, ngunit nagulat siya dahil hindi niya makuha ang tubig sa malalim na lawa gamit ang kanyang palad. Parang hawak niya lamang ang usok, hindi niya maramdaman ang lambot ng tubig. May isang hindi pa kilalang lugar dito na natagpuan ko sa mahal na halaga, ngunit hindi ako makapasok. Sabi ni Zee sa tabi, ang nakikita mo sa harap mo ay talagang isang malalim na lawa, ngunit ang hindi pa kilalang lugar na hinahanap mo ay hindi mahahanap gamit ang mga mata lamang. Ang hindi pa kilalang lugar na ito ay maaaring napakahalaga para sa akin. Nang marinig iyon, nagsabi si Yehan, dahil ito ay isang hindi pa kilalang lugar at hindi ka makapasok, natural din na hindi rin ako makakapasok. Sino bang nagsabi na hindi mo kayang gawin iyon? Binigyan ni Zee si Yehan ng kakaibang tingin at nagsabi, ang braso ng mga Diyos at demonyo ay isang walang katapat na kamao na nilikha ni Emperador Zinwo. Ngunit alam lamang ng mundo na mayroon itong hindi maipaglalabang lakas, ngunit hindi nila alam na mayroon pang malaking lihim sa paglikha ng braso ng mga Diyos at demonyo ni Emperador Zinwo. Ano ang lihim na iyon? Nabigla si Yehan. Nang makuha niya ang braso, hindi alintana kung ito ay ang tunay na espiritu ng sandata o si Emperador Zinwo, kailangan niyang malaman ang tungkol sa braso ng mga Diyos at demonyo. Sinabi rin ni Emperador Zinwo na ang braso ay hindi sa kanya kundi kay Yehan. Bukod pa rito, sa libingan ng langit at lupa, sinabi rin ng tunay na espiritu ng sandata na ang braso ng mga Diyos at demonyo ay maaaring mag-evolve, at maaari pa itong maging isang walang katapat na sandata na makakapapatay ng Emperador ng langit. Siyempre, kung kaya bang mag-evolve ang braso ng mga Diyos at demonyo ay haka-haka lamang ni Emperador Zinwo noon. Upang patunayan ang haka-hakang iyon, kailangang tuklasin ito mismo ni Yehan. Buksan ang hindi pa kilalang lugar. Buksan ang hindi pa kilalang lugar. Bulong ni Yehan, ibig mong sabihin na ang braso ng mga Diyos at demonyo ay maaaring buksan ang hindi pa kilalang lugar sa lungsod ng tadhana. Kabanata 3126. Maaaring hindi alam ng mga tao mula sa Akademyang Zinwo ang lihim na ito, ngunit alam ito ng tunay na espiritu ng sandata. Dahil sa kanyang paggabay, natuklasan ko ang lihim ng braso ng mga Diyos at demonyo sa Akademyang Zinwo. Sabi ni Zee, si Emperador Zinwo ay isang walang katapat na makapangyarihang tao 10,000 taon na ang nakalilipas. Pumasok din siya sa lungsod ng tadhana at lumikha ng braso ng mga Diyos at demonyo. Marahil ay nakita niya ang ilang uri ng lihim at nakakita ng mga larawan ng mga susunod na henerasyon. Ngunit ang mga hindi pa kilalang lugar sa lungsod ng tadhana ay karaniwang kasama ng mga pamana mula noong unang panahon. Kung gagamitin ang braso ng mga Diyos at demonyo bilang susi para buksan ang mga lugar ng pamana na ito, maaari mong isipin kung gaano kalaki ang kayamanang makukuha. Nang marinig ang mga salita ni Zee, nag-alab ang puso ni Yehan. Kahit si Suzuko ay nagulat. Talaga bang may ganitong kakayahan ang braso ng mga Diyos at demonyo na likha ni Emperador Zinwo? Tiningnan ni Zee si Yehan na nagulat at nagsabi, huwag ka nang maghaka-haka. Ang hangarin ni Emperador Zinwo ay bigyan ng biyaya ang mga susunod na henerasyon para maibalik ang maunlad na tao noong unang panahon sa mga susunod na panahon.
Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay ang susi para buksan ang mga hindi pa kilalang lugar ng lungsod, ngayon kailangan mong subukan ito mismo. Ang mga salita ni Zee ay hindi nagpapahintulot kay Yehan na magpahinga ng mahabang panahon. Napakahirap niyang isipin na ang braso ng mga Diyos at demonyo na kanyang taglay ay maaaring buksan ang mga hindi pa kilalang lugar sa lungsod ng tadhana. Kung malaman ng iba ang balitang ito, hindi lamang ang ibang tatlong malalaking lahi ang tutugis kay Yehan ng buong lakas, kahit na ang mga tao mula sa lahi ng mga tao ay makikipaglaban sa kanya. Isipin mo na lamang, kung ang braso ng mga Diyos at demonyo ay maaaring buksan ang anumang hindi pa kilalang lugar, maaari niyang makuha ang lahat ng mga pamana mula sa mga lugar na iyon. Ang ganitong pangakit ay hindi kayang labanan kahit ng isang emperador ng langit. Sabi ni Suzuko, bata ka, marahil ay totoo ang sinasabi ng batang babae na ito. Kilala ng mundo na si Emperador Zinwo ang lumikha ng braso ng mga Diyos at demonyo, ngunit alam lamang ng mga tao na ito ay isang nakakatakot na kamao. Ngunit sa talino ni Emperador Zinwo, hindi lamang iyon ang layunin niya sa paggawa ng sandatang ito. Huwag mong kalimutan kung gaano niya pinahahalagahan ang braso ng mga Diyos at demonyo, ginawa pa niyang mga pupe ang kanyang 4 na alagad para bantayan ito. Mula dito, makikita mo na kung gaano kahalaga sa kanya ang braso na iyon. Hindi ba't dahil lamang sa maaaring mag-evolve ang braso ng mga Diyos at demonyo kaya pinahahalagahan ito ni Emperador Zinwo? Pinigilan ni Yehan ang kanyang pagkabigla at nagtanong ng nalilito. Patuloy si Suzuko, marahil ay iyon lamang ang isa sa mga dahilan. Ang mas mahalagang dahilan ay ang mga hindi pa kilalang lugar. Si Emperador ng Langit na si Zinwo ay lumilikha ng isang susi para buksan ang mga hindi pa kilalang lugar para sa mga susunod na henerasyon. Upang maibalik nila ang maunlad na tao noong unang panahon at palakasin ang lakas ng mga nagpapalakas ng lakas sa panahong ito. Sa madaling salita, subukan mo muna. Kung totoo ito, napakalaking biyaya na ang nakuha mo bago pa man pumasok sa lungsod ng tadhana. Nang marinig iyon, tiningnan ni Yehan ang umaasang si Zee sa kanyang tabi at nagsabi, babae, mukhang hindi simple ang iyong layunin sa pagpasok sa Akademyang Zinwo, hindi lamang para makuha ang braso ng mga Diyos at demonyo kundi para malaman din na ito ang susi para buksan ang mga hindi pa kilalang lugar. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sumimangot si Zee at nagsabi, bakit ka napakaraming sasabihin? Libo-libong taon akong nanatili sa Akademyang Zinwo, ngunit sa huli ay ikaw pa ang nakakuha nito. Bumanggit ka pa na tutulungan mo ako kapag makarating tayo sa lungsod ng tadhana. Siyempre kung tutulungan ka, at gusto ko ring malaman kung talagang maaaring maging susi ang braso ng mga Diyos at demonyo para buksan ang mga hindi pa kilalang lugar. Pikit mata si Yehan at patuloy na nagsabi, ngunit, kapag nagtagumpay tayo, sana ay panatilihin mong lihim ito. Gusto ko ring malaman kung sino ka talaga. Nang marinig iyon, inangat ni Zee ang kanyang ulo at tinignan si Yehan, nagsabi, syempre kung hindi ko ipagkakalat ito, kakailanganin pa kita para buksan ang mga hindi pa kilalang lugar na makikita natin mamaya. Tungkol sa akin. Nagiging kuryoso ka na ba sa akin? Kung gusto mong sabihin, sana ay maibigay mo sa akin ang sagot. Malalim na tinignan ni Yehan si Zee, parang mas alam mo pa ang tungkol sa braso ng mga Diyos at demonyo kaysa sa akin. Paano ko bubuksan ang hindi pa kilalang lugar na ito ngayon? Ipatawag ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Tiningnan ni Zee ang malalim na lawa at nagsabi, ang mga hindi pa kilalang lugar sa lungsod ng tadhana ay may isang makapangyarihang puwersa na nagbabawal. Ito ay isang hadlang mula noong unang panahon, at tanging ang lakas mula noong unang panahon lamang ang may pag-asang buksan ito. Marahil ito ang mabuting hangarin ni Emperador Zinwo sa paglikha ng braso ng mga Diyos at demonyo, buksan ang mga hindi pa kilalang lugar gamit ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Nang marinig iyon, tumango si Yehan. Agad na nakita ng lahat na nanginginig ang kanyang braso, at ang mahiwagang mapa ng mga Diyos at demonyo sa kanyang kanang braso ay parang nabuhay. Ang makapangyarihang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nagtitipon sa paligid ng mundo, at ang mga larawan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na puwang. Buksan. Kinokontrol ni Yehan ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo, bumigkas siya ng isang mahinang sigaw, at pagkatapos ay sinipa niya ang malalim na lawa gamit ang braso ng mga Diyos at demonyo. Ang walang katapusang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay bumalot sa malalim na lawa. Sa isang iglap, biglang narinig ang mga tunog ng kiskis mula sa loob ng lawa, parang dalawang di nakikitang puwersa ang nagtatalo. Tama nga, may isang hadlang na nagbabawal. Nang makita iyon, muli nang ipinatawag ni Yehan ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo at sabay-sabay na sinuntok ang di nakikitang hadlang. Sa isang iglap, lalong naging malinaw ang mga tunog ng kiskes. Bilisan mo, malapit nang masira ang hadlang na ito. Mukhang labis na nasa sabik ang boses ni Zee.
Bagamat alam na niya na maaaring buksan ng braso ng mga Diyos at demonyo ang mga hindi pa kilalang lugar bago pa ito, nang makita niya ang eksenang ito, labis din siyang nagulat sa kanyang puso. Si Emperador Zinwo ay talagang isang natatanging tao mula noong unang panahon hanggang ngayon, at iniwan niya ang isang malaking biyaya para sa mga susunod na henerasyon. Buksan. Biglang muli siyang sumigaw sa kanyang isip, at habang siya ay sumuntok muli, narinig ang tunog ng pagkabasag ng isang shell ng itlog. Pagkatapos noon, sa harap ni Yehan at Ziyi, makikita ang ibabaw ng malalim na lawa na unti-unting lumalabas ang isang itim na pasukan na kasing taas ng dalawang tao. Tama nga, nabuksan na. Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay talagang ang susi para buksan ang mga hindi pa kilalang lugar. Sobrang nasasabik si Ziyi, at agad na pumasok sa itim na pasukan. Hala, ako ang unang nakatagpo ng hindi pa kilalang lugar na ito. Hindi ka pwedeng makipag-agawan sa akin. Tiningnan ni Yehan ang pasukan na unti-unting nagsasara matapos pumasok si Ziyi. Pairap siyang ngumiti, hindi ba't masyadong dominante ang batang babae na ito? Dapat naman niyang panagutan ito kahit papaano. Ngunit dahil napakahalaga sa kanya ang hindi pa kilalang lugar na ito, hindi naman makikipag-agawan si Yehan sa kanya. Bukod pa rito, baka hindi niya kayang talunin ang batang babae na iyon na sobrang lakas. Talagang ang braso ng mga Diyos at demonyo ang susi para buksan ang mga hindi pa kilalang lugar. May kislap sa mga mata ni Yehan. Kung ibang puwersa ang umatake sa hadlang ng hindi pa kilalang lugar, tiyak na sila ay makakakuha ng napakalakas na pagbabalik. Sa ilalim ng bangin sa unang lugar, sinubukan na ito ni Yehan, kahit na hindi sinasadyang hawakan niya ang hadlang na iyon, napahamak siya at nasugatan. Ngunit kung ang hadlang ay aatakehin gamit ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo, hindi ito magdudulot ng pagbabalik. Ito ay parang isang kandado, kung gumamit ka ng maling susi, hindi mo lamang mabubuksan ang kandado kundi masisira pa ang susi. Ngunit kapag ginamit mo ang tamang susi, madali itong mabubuksan. Si Emperador ng Langit na si Zinwo, ang kanyang talino, malayong pananaw, at kadakilaan ay hindi natin kayang abutin. Napailing si Yehan sa kanyang isip. Ngayong mayroon na siyang braso ng mga Diyos at demonyo, katumbas na rin ito na mayroon na siyang mga susi para sa lahat ng hindi pa kilalang lugar sa lungsod ng tadhana. Maaari na niyang makuha ang walang bilang na mga pamana at kayamanan. Siyempre, habang dumarami ang iyong mga nakuha, tumataas din ang iyong mga pananagutan. Ngayon lamang naiintindihan ni Yehan na ang braso ng mga Diyos at demonyo na iniwan ni Emperador Zinwo ay may kasamang responsibilidad para sa mga susunod na henerasyon na ipagpatuloy ito. Kabanata 3127. Ibalik ang maunlad na tao ng nakaraang henerasyon sa panahong ito, at palakasin ang mga nagpapalakas ng lakas sa panahong ito. Malamig na nagsalita si Suzaku, ang ginawa ni Emperador Zinwo ay maaaring may mas malalim na hangarin. Pinaghirapan niyang likhain ang braso ng mga Diyos at demonyo para iwanan ang isang biyaya para sa mga susunod na henerasyon. Hindi ito kasing simple ng pagbabalik lamang ng magandang panahon ng nakaraang henerasyon, marahil ay naghahanda ito para sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo. Naghahanda para sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo. Nalilito si Yehan at nagsabi, sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo, mayroong bilyon-bilyong nilalang mula sa iba't ibang lahi. Bagamat may mga pagpatay, ito ay batas ng pagkakaroon. Ang pinakamabuti ay mabubuhay, kahit na ang Emperador ng Langit ay hindi makakasali. Sa palagay ko, hindi lamang sa ating panahon kundi lalo na noong unang panahon ay mas brutal pa ang mga labanan. Malika, bagamat ang pagkakaroon ng pinakamabuti ay batas ng pagkakaroon sa mundong ito, paano kung may isang bagay na lampas sa batas na ito at nagbabanta sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo? Tanong ni Suzaku nang may bigat. Ang pagkawasak ng nakaraang henerasyon. Namutla ang mga mata ni Yehan. Sabi ni Suzaku, tama iyan. Paano nawasak ang nakaraang henerasyon? Walang nakakaalam kung paano ito nawala sa mahabang daluyan ng kasaysayan. May mga taong naghahanap pa rin ng sagot. Gayunpaman, noong nakaraang henerasyon, umunlad ang tao at sunod-sunod na lumitaw ang mga emperador ng langit. Ang larangan ng walang hanggang buhay ay maaaring tawaging maunlad na panahon ng tao, ngunit nawasak pa rin ito. Kaya paano naman ang ating panahon? Mawawala rin ba ito sa mahabang daluyan ng kasaysayan tulad ng nakaraang henerasyon? Lumang lalaki, hindi mo ba pinapalaki ang bagay na ito? Marahil ito ay natural na batas ng pag-ikot ng langit. Hindi makapaniwala si Yehan. Kung may buhay, natural na may pagkamatay, magsasama at magtutol. Sana'y pinapalaki ko lang ang bagay na ito. Napailing si Suzaku at nagsabi, ngunit kailangan nating mag-ingat. Maraming mga misteryo na hindi pa nalulutas sa nakaraang henerasyon. Kung talagang babantahin nito ang ating panahon, ano ang gagawin natin? Mayroon ba tayong lakas na pigilan ito?
Sa palagay ko, tiyak na may natuklasan si Emperador Zinwo sa lungsod ng tadhana kaya siya gumawa ng mga paghahandang ito para sa mga susunod na henerasyon 10,000 taon na ang nakalilipas. Nang marinig iyon, bagamat hindi tinatanggihan ni Yehan na makatwiran ang pagsusuri ni Suzaku, napakahirap pa ring paniwalaan. Ano bang bagay ang maaaring magbanta sa kontinente ng mga Diyos at demonyo? Ngunit paano nga ba nawasak ang nakaraang henerasyon? Ito ay talagang isang misteryo na hindi pa nalulutas sa kasalukuyan. Hayaan na muna natin iyon, mabigat pa para sa atin na isipin ito ngayon. Sabi ni Yehan, dahil ang braso ng mga Diyos at demonyo ay ang susi para buksan ang mga hindi pa kilalang lugar sa lungsod ng tadhana, kailangan kong itong hanapin ng maingat. Kahit na hindi para kay Tianlong, ang mga sinaunang pamana na nakapaloob sa lungsod ng tadhana ay dapat na makita muli ng lahat. Mukhang lahat ay nakatakda na sa lihim, marahil ay naisip na ito mula pa noong una. Bulong ni Suzaku. Si Yehan na may katawan ng libu-libong daanan ay may napakaraming swerte at pagkakataon, ngunit katumbas nito ay maaaring may malaking responsibilidad na hihintayin sa kanya sa hinaharap. Pumasok na si Ziyi sa hindi pa kilalang lugar sa malalim na lawa, kaya hindi aalis si Yehan pansamantala. Hihintayin niya lamang itong lumabas mula roon bago pumunta sa bundok Mang. Naabala na rin ni Yehan ang mga nangungunang henyo ng mga tao na unang pumasok sa ikalawang lugar na puntahan muna ang bundok Mang para doon sila magkita-kita. Matapos maghintay si Yehan, mabilis na lumipas ang kalahating araw. Nananatili siya malapit sa malalim na lawa para hintayin si Ziyi na lumabas mula sa hindi pa kilalang lugar. Humiyaw. Sa oras na ito, isang figure na nakasuot ng lila ang dahan-daang lumitaw mula sa malalim na lawa. Nang tiningnan siya ni Yehan, nakita niyang namumutla ang mukha ng babae, ngunit hindi ito dahil sa malubhang pinsala. Anong nangyari? May nangyari bang masama? Lumapit si Yehan. Nang marinig iyon, hindi tumingin si Ziyi kay Yehan. Huminga siya ng malalim at mahinang nagsabi, wala naman. Pero nawala na ang hindi pa kilalang lugar na iyon. Marahil ay nakakuha ka rin ng pamana ng isang sinaunang emperador. Kuryosong tanong ni Yehan. Ituring na lang nating ganoon. Hindi nagbigay ng dagdag na paliwanag si Ziyi. Sa paraan, sa lungsod ng tadhana, mas mabuting huwag mong gamitin ang braso ng mga Diyos at demonyo, magdudulot ito ng panganib sa iyo. Panganib. May babang hindi alam na mayroon akong braso ng mga Diyos at demonyo. Sabi ni Yehan, hanggat hindi ipinapakalat ang lihim ng braso na iyon, hindi dapat sila makikipag-agawan sa akin para dito, hindi ba? Sabi ni Ziyi, masyado kang simpleng mag-isip. Hindi kasing simple nang iniisip mo ang lungsod ng tadhana, mas komplikado ito kaysa sa inaakala mo. At kailan ko sinabing ang panganib ay mula sa mga tao mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo? Tiningnan ni Ziyi si Yehan bago umalis. Nang marinig iyon, nakagitna ang mga kilay ni Yehan. May ibig sabihin ang sinabi ng batang babae, ano nga ba? Ngunit hindi naman nagsalita pa si Ziyi, kahit na tanungin pa siya ni Yehan ay hindi na makakakuha ng sagot. Pagkatapos noon, magkasama silang naglakbay patungo sa bundok Mang sina Yehan at Ziyi. Babae, ikaw ang unang pumasok sa ikalawang lugar. Alam mo ba kung bakit alam ng mga demonyo ang tiyak na lokasyon ng mga tao? Sa mga lugar na may mga tao, palagi silang darating para silahin sila. Natural na nalilito si Yehan tungkol dito. Kung hindi nila malalaman ito, palagi na lamang haharapin ng mga tao sa lungsod ng tadhana ang panganib mula sa mga demonyo. Nang marinig iyon, sabi ni Ziyi, mga maliit na tusong paraan lamang iyon, ngunit ang mga higanti ng mga demonyo ay talagang may kakayahan. Huwag mong kalimutan na maraming bagay ang maaaring gawin ng dambana ng tadhana sa lungsod ng tadhana. Natural na hindi mahirap na subaybayan ang mga tao, basta't may kakayahang bayaran ang halaga. Bukod pa rito, hindi lamang mga tao ang sinusubaybayan ng mga demonyo kundi pati na rin ang mga uri ng halimaw at mga Diyos. Tahimik silang pinapatay ang mga nangungunang henyo ng tatlong malalaking lahi. Ito ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan. Dambana ng tadhana. Nasalayan ng liwanag ang mga mata ni Yehan. Tama nga, paano niya nakalimutan iyon? Sa dambana ng tadhana, halos anumang bagay ay maaaring gawin basta't kayang bayaran ang halaga. Kabanata 3128. Napakatalino ni Wang Chui, napakadakilang pag-iisip ng taong ito. Mula sa ganitong pananaw, hindi lamang mga tao kundi pati na rin ang ilang nangungunang henyo ng mga uri ng halimaw at mga Diyos ay sinasilahin na nila. Sabi ni Ziyi, kung gusto mong gawin pa para sa mga tao, mas mabuting gumamit ka ng isip sa dambana ng tadhana. Sa kasalukuyan, ang mga tao ang may pinakamababang swerte sa lungsod ng tadhana at pinakamadaling mapigilan ng ibang tatlong malalaking lahi. Talagang magandang paraan iyon. Tumango si Yehan, hala, may tao sa harap.
Sa walang laman na puwang, sunod-sunod na dumating ang mga alon ng lakas, at ang tunog ng labanan ay papalapit ng papalapit. Hindi nagtagal, sa paningin ni Yehan at Ziyi, isang paghabol at pagpatay ang nagaganap. Mga taong iyon nga pala. Mukhang hindi sila magkakasama at ayaw nilang magkasama, ngunit bakit naroon siya? Kilala na ni Yehan ang taong sinusundan, si Yun Mocking, kasama pa niya si Li Hentian na mula sa larangan ng Chanchuan at sumali sa Alyansa ng Langit at Lupa, pati na rin ang dalawang ampon na sina Lulan Yizi at Shenggi Yizi. Ang mga sumusunod sa kanilang apat ay mga batang henyo mula sa mga pangunahing banal na lungsod sa Zhongzhou, kabilang na sina Taiyin Yute at Guangwu Toko. Bakit? Gusto mo na namang maging mabait na tao. Inangat ni Ziyi ang kanyang ulo at tinignan si Yehan sa gilid. Dahil magkakilala tayo, syempre akong magiging mabait. Bukod pa rito, malapit ang relasyon ko sa pamilyang yon sa Shenzhou. Lumabas si Yehan, pinagdikit ang dalawang daliri at inilabas ang kanyang lakas. Ilang batang henyo sa pinakaharap ay agad na pinatay. Yehan. Biglang nagbago ng ekspresyon sina Taiyin Yute at iba pa, tumigil sila bigla parang nakakita ng multo, lubhang nagbago ang kanilang mga mata. Ang nakakatakot na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay kumalat, at ang ilang henyong nasa unahan ay agad na namatay. Dahil dito, lubhang nagulat sina Taiyin Yute nang makita si Yehan. Mga kaibigan, napakaswerteng makita kayo dito sa lungsod ng tadhana. Kasama si Ziyi, lumakad si Yehan sa walang laman na puwang. Nang makita si Yehan na lumitaw, huminga ng maluwag sina Yun Mocking, Li Hentian, at Lulan Yizi. Tanging si Shenggi Yizi na may masamang relasyon kay Yehan ang may komplikado at bahagyang madilim na mga mata. Kapatid na Ye, may mga pasa si Yun Mocking. Sinusundan sila ng mga henyo mula sa mga banal na lungsod, at kahit na hindi mahina si Yun Mocking, muntik na siyang mamatay. Sabi ni Yehan, kapatid na Muching, kapatid na Hentian, ayos na ba kayo? Hindi pa ako mamamatay, buti na lang at nakita kita. Kung hindi, hindi namin alam kung hanggang kailan kami masusundan ng mga taong ito. Ngumisi si Li Hentian. Matagal na silang magkakilala ni Yehan, kaya napakalapit ng kanilang relasyon. Sabi ni Yun Mocking, mga traidor lang ito na nagsisipaghiganti. Hindi sila karapat-dapat na kunin ang aking buhay, Yun Mocking. Tumango si Yehan. Hindi siya nagbati kay Lulan Yizi at Shenggi Yizi. Diretso siyang tumingin kina Taiyin Yute at iba pa. Isang tingin lamang niya ay nanginginig sila. Kung nasa labas sila, maaaring hindi sila natatakot kay Yehan dahil sa suporta ng kanilang mga puwersa, ngunit ito ay sa lungsod ng tadhana, kahit napatayin sila ni Yehan, walang makakaalam. Yehan, ano bang gusto mong gawin? Tanong ni Taiyin Yute nang may madilim na mukha. Ano ang gusto kong gawin? Malamig na ngumisi si Yehan, parang nakalimutan ninyo na ang mga nangyari sa Zhongzhou, ngunit hindi ako nakalimot. Sa palagay ninyo, ano ang gusto kong gawin? Yehan? Ikaw ay isang walang katapat na tao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, hindi ka dapat manakit ng mahihinang tao gamit ang iyong lakas, hindi ba? Sabi ni Guangwu Toko habang nanginginig ang kanyang katawan at nakatikim ang mga mata. Malamig na ngumiti si Yehan at nagsabi, manakit ng mahihinang tao gamit ang lakas. Hindi ba't kayo rin naman ay umaatake ng marami laban sa iilan? Nang marinig iyon, gumalaw ang katawan ni Guangwu Toko, tumakas tayo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, siya ang unang tumakas papunta sa malayong lugar. Labanan si Yehan. Tiyak na paghahangad ng kamatayan iyon. Kung makikita nila si Yehan, takbo na lamang sila para mabuhay. Ngayon mo pa gustong umalis, hindi mo ba iniisip na huli na? Umihip si Yehan, at muli nang inilabas ang nakakatakot na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan. Naging mga nakakatakot na sinag ng espada itong bumagsak sa mundo, bumabalot sa mga tumatakbong sina Guangwu Toko, Taiyin Yute, at iba pa, kahit na si Guangwu Toko na nakatakas ng 12-dosenang milya ay hindi nakatakas sa pag-atake na ito. Ngayon, sa lakas ni Yehan, napakadali na niyang patayin ang mga taong ito. Hindi sila nasa iisang antas kay Yehan, hindi pa nga sila karapat-dapat na makipag-usap sa kanya. Hindi ka na talaga mapigilan, lalong lumalakas ka pa. Napailing si Li Hentian. Ang mga henyo mula sa banal na lungsod na sumusunod sa kanila parang mga asong nawawalan ng bahay ay hindi man lang nakapigil kay Yehan sa isang galaw. Sabi ni Yehan, nakatagpo ako ng ilang pagkakataon sa lungsod ng tadhana. Kapatid na Hentian, kapatid na Muching, gaano nakatagal kayo sa ikalawang lugar? Sabi ni Li Hentian, isang araw na kami dito. Narinig namin na si Kang Tianzan ay tumatawag sa lahat ng henyo ng mga tao sa bundok Mang, kaya gusto naming pumunta roon para tingnan. Ngunit hindi namin inakala na makakatagpo kami ng mga taong ito kanina. Sabi ni Yehan, mabuti naman, pupunta rin ako sa bundok Mang.
Dapat na nakakatipon doon ang mga nangungunang henyo ng mga tao. Kabanata 3129. Binibining Ye, nagkita na naman tayo, maraming salamat sa iyong tulong. Nang makitang hindi tumugon si Yehan sa kanya, nagsalita si Lulan Yizi na may mahinahong ngiti, habang tahimik lang si Shengi Yizi sa tabi. Nang marinig iyon, sabi ni Yehan, binibining Lulan, walang anuman. Dahil nagkita na naman tayo, iyon ay tadhana. Bukod pa rito, dapat akong kumilos para sa mga kaibigang sina Muching at Hentian. Ayaw ni Yehan na masyadong makipag-ugnayan kay Lulan Yizi. Noong sila ay nasa lupain ng walang buto, ang babae na ito ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na hindi maintindihan. Doon, bukod kay Li Hentian, si Lulan Yizi lamang ang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Yehan. Kahit pa si Zuo Longxiang, ang pinuno ng Alyansa ng Langit at Lupa, ay hindi nahulaan ang tunay na pagkakakilanlan ni Yehan noong panahong iyon. Ngunit sa pamamagitan lamang ng ilang pahiwatig na pag-ugnay ni Lulan Yizi si Hanye, isang tao, kay Yehan, makikita mula dito na napakatalino ng babae. Kung wala sina Yun Mocking at Li Hentian kanina, hindi sana kumilos si Yehan. Ngunit bagamat ayaw ni Yehan na masyadong makipag-ugnayan kay Lulan Yizi, ayaw namang bitawan ng babae ang pagkakataong makipagkaibigan sa kanya. Ngumiti siya, sa mundo ng mga nagpapalakas ng lakas, ang pagkakaroon ng isang malakas na kaibigan ay nagdaragdag ng isang paraan para mabuhay. Umaasa akong bigyan mo ako ng pagkakataong bayaran ang utang na loob ko, binibining Ye. Dahil gusto mong ituring itong mahalaga, wala akong masasabi pa, Yehan. Tere na, pumunta tayo sa bundok Mang. Ang mga babaeng mapanganib ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga lalaki. Ang mga halimbawa nito ay sina Kang Tianzan at Zhou Prajna. Siyempre, kung gusto ng ampon na si Lulan na sumunod, hindi maaring tanggihan ni Yehan. Tungkol naman sa ampon ng banal na pakpak, hindi na niya pinansin pa ito, sa kasalukuyang paningin ni Yehan, ang kanyang mga kalaban ay mas mataas ng maraming antas kaysa sa kanya. Agad na, ang grupo ni Yehan ay naglakbay patungo sa bundok Mang. Matapos patayin ni Yehan ang mga henyo mula sa mga banal na lungsod, umabot na sa 15 milyong puntos ang kanyang mga singsing ng buhay. Makaraan ng ilang oras, nakarating na sila malapit sa bundok Mang. Maraming tao na ang nakakatipon doon, at ang namamahala sa lugar na ito ay syempre si Kang Tianzan. Sino ka? Mula sa paligid, makapangyarihang mga presensya ang dumating, at lumitaw ang maraming henyo ng mga tao na nagbabantay sa bundok Mang. Ang kanilang pinuno ay si Kang Jinglo, isa sa 10 emperador ng angkan ng Kang. Ngunit kumpara sa labas ng lungsod ng tadhana, si Kang Jinglo ay nasa paunang yugto na ng pagiging banal na hari. Kang Jinglo, mukhang maraming magagandang bagay ang ibinigay sa iyo ni Kang Tianzan dito sa lungsod ng tadhana. Nakatikhim si Yehan. Kung wala siyang mga pagkakataon, paano niya mapapabuti ang kanyang lakas ng mabilis? Yehan. Lumapit si Kang Jinglo kasama ang mga henyo ng mga tao. Tiningnan niya sina Yun Mocking, Li Hentian, at iba pa, at sa huli ay tumigil sa pagtingin kay Lulan Yizi, miyembro ka ba ng mga demonyo? Sa 3 ampon ng Alyansa ng Langit at Lupa, si Li Hentian ay isang tao, si Lulan Yizi ay isang demonyo, at si Shengi Yizi ay isang demonyo. Alam na ito ni Yehan noon pa man. Nang makita iyon, nagsabi si Lulan Yizi, ako po si Lulan mula sa lupain ng walang buto. Bagamat ako ay isang demonyo, ako ay isang kasalanan na tumakas sa mga demonyo. Wala na akong kinalaman sa mga demonyo, at hindi ko sila pakikitunggihan laban sa mga tao. Maaari po kayong magtiwala. Nang marinig iyon, hindi na inalala pa ito ni Kang Jinglo. Nakagitna ang kanyang mga kilay habang nakatingin kay Yehan at nagsabi, Yehan, hinintay ka na ng mahabang panahon ng aming Panginoon. Sumunod ka sa akin. Mukhang may nangyari sa kanya kung hinintay niya ako ng mahabang panahon, hindi ba? Mahinang ngumiti si Yehan. Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Kang Jinglo, nakarating sila sa isang lungsod sa gitna ng bundok Mang na parang matagal nang hindi na ginagamit. Pagkatapos noon, isinama lamang ni Kang Jinglo si Yehan papunta sa isang bakuran, at doon nila nakita ang babaeng nakasuot ng puting damit na parang nyebe, nagbihis siya bilang lalaki ngunit may lakas ng loob ng isang babae. Ngunit labis na nagulat si Yehan nang makita muli si Kang Tianzan. Tiningnan niya ang babaeng nakapagkakasala sa bakuran na may mahinang presensya. Napakahirap isipin na siya ang mapangahas at may malaking pangarap na si Kang Tianzan. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na nagbago ang hitsura ni Kang Tianzan. Ngunit ang kanyang presensya ay napakahina, at ang kanyang sigla ay unti-unting nawawala. Ang kanyang magandang mukha ay namumutla parang isang pasyenteng may malubhang sakit. Wala na ang kanyang dating tingnan na mapanghusga, parang isang karaniwang babae na walang lakas. Bukod pa rito, may isang mahinang puwersa sa katawan ni Kang Tianzan na nagdudulot kay Yehan ng hindi magandang pakiramdam.
Ang ganitong puwersa ay nakakadiri at nakakapagpauhaw. Bakit, hindi ka makapaniwala o mahirap isipin na ganito ako ngayon? Dahan daw ang binuksan ni Kang Tianzan ang kanyang mga mata at tiningnan ang binatang nagulat sa kanyang mukha. Mahina at mahina ang kanyang boses, hindi na niya kayang tumayo. Nang marinig iyon, tinignan ni Yehan ang paligid. Nararamdaman niya na maraming batang pinuno ng angkan ng Kang ang nagbabantay dito. Kung hindi siya isinama ni Kang Jinglo, tiyak na lalabas ang mga batang pinuno ng angkan ng Kang na nagtatago sa dilim. Napakahirap paniwalaan na may makakapinsala sa iyo ng ganito kalubha. Lumapit si Yehan. Sa pagtingin pa lamang sa kalagayan ni Kang Tianzan, alam na niya kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat. Kahit na kumilos siya para gamutin ito, kakailanganin niya ng 1 o 2 araw gamit ang batas ng buhay para tuluyang gumaling siya. Ang sigla ni Kang Tianzan ay unti-unting nawawala bawat segundo. Ngayong nakita na niya si Kang Tianzan, naiintindihan na ni Yehan kung bakit siya kinontak nito ilang araw na ang nakalilipas. Kahit na pumunta siya sa dambana ng tadhana para ipagpalit ang kanyang mga singsing ng buhay para gamutin ang ganitong kalubang sugat, kailangan niya ng mataas na halaga, higit pa sa 10 milyong singsing ng buhay. Ang taong samugat sa aming Panginoon ay maaaring tawaging tao o hindi. Sabi ni Kang Jinglo. Nang marinig iyon, nalilito si Yehan. Sa kanyang isip, iilan lamang ang mga walang katapat na tao na makakapinsala sa kanya ng ganito kalubha, o baka siya ay sinalakay ng isang grupo ng mga nangungunang henyo ng isang lahi. Ito ay isang hindi pa kilalang nilalang. Patuloy si Kang Jinglo, kung ang mga henyo ng ibang lahi ang samugat sa aming Panginoon, sa palagay mo pa bang mapayapa pa ang bundok mang ngayon? Kung nalaman nilang nasugatan siya, siguradong sinalakay na nila ang bundok mang noon pa man. Hanggang ngayon, tanging ang angkan ng Kang lamang ang nakakaalam na nasugatan ng aming Panginoon, kahit na ang mga nangungunang henyo ng mga tao na narito ay hindi alam. Kabanata 3130. Hindi pa kilalang nilalang. Sabi ni Yehan, nakilala ko na sila dati, ngunit sa alam ko, ang pinakatakot na bagay tungkol sa kanila ay sila ay manloloko at umaakit ng iba na gumawa ng transaksyon gamit ang malalaking benepisyo. Maaari bang sila rin ay umaatake? Sabi ni Kang Jinglo, ang mga hindi pa kilalang nilalang ay talagang walang intensyong umatake, ngunit kapag ang transaksyon ay nilabag, sila ay magbibigay ng sumpa. Ito ay dahil sa sumpa ng isang hindi pa kilalang nilalang kaya naging ganito ang aming Panginoon. Yehan, ikaw lamang ang makakatulong sa kanya ngayon. Nang marinig iyon, biglang napangisi si Yehan, tiningnan niya ang napakahinang si Kang Tianzan at nagsabi, babae, mukhang hindi mo napigilan ang pang-akit ng mga hindi pa kilalang nilalang. Mapangasar nang umisi si Kang Tianzan at nagsabi, bakit, gusto mong tingnan akong mamatay nang hindi mo tinutulungan? Natatandaan kong may isang taong nagsabi na kailangan nating magtulungan ng tapat sa lungsod ng tadhana. Ito ba ang ibig mong sabihin sa pagtutulungan? Mapangasar din nang umisi si Yehan at nagsabi, bukod pa sa hindi mo nakalimutan iyon, parang ang ilang tao ay nawala pagkatapos pumasok sa lungsod ng tadhana. Kung hindi dahil sa sumpa na ito, hindi mo ako makukontak ng personal, hindi ba? Malamig na nagsalita si Kang Tianzan, ang mga tao ay dapat gumawa para sa kanilang sarili, kung hindi, sisira sila ang kanilang sarili. Ano ang masama kung gumawa ako para sa sarili ko? Kung ang mga tao ay gustong pumasok sa lungsod ng tadhana, dapat nilang tanggapin ang mga batas ng pagkakaroon dito. Hindi ako ang kanilang yaya para sayangin ang aking oras para sa kanila. Mukhang mas masigasig ka pa sa akin. Ngunit kung hindi mo sila tutulungan, hindi mo rin ba kailangan ng kanilang tulong? Sabi ni Yehan, ngayon, pinagsasama-sama mo ang mga piniling tao ng mga tao sa bundok mang. Marahil ay natatakot kang malaman ng ibang lahi na ikaw ay nasugatan ng husto. Sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga piniling tao, kahit na malaman ng ibang lahi na ikaw ay nasugatan, kailangan nilang isipin kung dapat kanilang atakehin dahil may mga piniling tao ng mga tao na kasama mo. Hindi ba tama ako? Lalaki ka, napakaraming sasabihin mo. Kung gusto mong tumulong, gawin mo na agad. Wala akong panahon para makipag-usap sa iyo. Malamig na tinignan ni Kang Tianzan si Yehan. Tama naman siya, hindi siya naging patas sa mga tao sa bagay na ito. Nang marinig iyon, napangisi si Yehan nang walang masabi at nagsabi, babae, parang hindi ka naghihiling ng tulong sa paraang ito. Ngunit kuryoso ako, ano ang uri ng pang-akit na transaksyon ang ibinigay sa iyo ng hindi pa kilalang nilalang na hindi mo napigilan? Hindi sumagot si Kang Tianzan sa tanong ni Yehan. Hindi niya napigilan ang pang-akit na transaksyon ng hindi pa kilalang nilalang, ngunit matapos ang transaksyon, nilabag niya ito. Ayaw niyang ibigay ang mga bagay na napagkasundoan, kaya siya binigyan ng sumpa ng hindi pa kilalang nilalang. Nang makita iyon, sumigaw ng balikat si Yehan at nagsabi, sige na lang.
May utang akong loob sa iyo para kay Leng Shuya sa pamilyang yon sa Shenzhou. Babayaran ko na ngayon ang utang na iyon. Gusto ko rin namang makita kung gaano kaitikot ang sumpa ng hindi pa kilalang nilalang. Nang marinig iyon, kumaway si Kang Tianzan kay Kang Jinglo. Naiintindihan ito ng lalaki, kaya agad siyang umalis, kasama na rin ang mga batang pinuno ng angkan ng Kang na nagtatago sa dilim. Tanging sina Yehan at Kang Tianzan na lang ang natitira sa bakuran. Dahil handang tumulong si Yehan, tiyak na mabubuhay si Kang Tianzan. Yumuko si Yehan para suriin ang puwersang nagdudulot sa kanya ng hindi magandang pakiramdam sa katawan ni Kang Tianzan. Nakagitna ang kanyang mga kilay at nagsabi, ang ganitong puwersa ay kinakain ang iyong sigla. Kung walang malakas na supply ng hininga ng buhay, ang iyong sigla ay tiyak na tuluyang kainin ng puwersang ito, at sa oras na iyon ay mamatay ka na. Sabi ni Kang Tianzan, iyon ang dahilan kung bakit kailangan ko ng iyong tulong. Ang iyong lakas ng buhay ay dapat nang pumasok na sa batas. Basta't may puwersa ng iyong batas ng buhay ang puwersa ng sumpa palabas ng aking katawan at may paan ito sa batas ng buhay, hindi hihigit sa 2 araw ay gagaling na ako. May mali, ang puwersa ng sumpa ay tumagos na sa iyong puso. Kakaibang tinignan ni Yehan si Kang Tianzan. Ano naman kung ganoon? Mahinang nagsabi si Kang Tianzan. Habarin mo ang iyong mga damit. Kakaibang mukha ni Yehan habang titig sa kanya. Nang marinig iyon, ang namumutlang mukha ni Kang Tianzan ay lalong namutla pa. Ngumunguya siya ng kanyang ngipin at nagsabi, ano ang sinabi mo? Sabi ko, habarin mo ang iyong mga damit. Sumigaw ng balikat si Yehan. Malubha ang mga sugat ni Kang Tianzan, at bawat segundo ay nawawalan siya ng sigla. Kung hindi dahil sa kanyang hindi karaniwang lakas at maraming paraan para iligtas ang kanyang sariling buhay, baka ngayon ay napayat na siya. Ang puwersa ng sumpa sa kanyang katawan ay hindi lamang tumago sa kanyang mga ugat kundi pati na rin sa kanyang puso. Kung ang mga ugat lamang ang problema, maaaring maayos ni Yehan ang mga ito gamit ang batas ng buhay at madaling may puwersa ang puwersa ng sumpa palabas. Ngunit dahil ang puso na ang kailangang gamutin, hindi maaaring basta-basta gawin ito ng batas ng buhay ni Yehan. Siyempre, maaari namang gamitin ni Yehan ang kanyang paningin na nakakakita ng malayo para makita ang puso ni Kang Tianzan at may puwersa ang puwersa ng sumpa palabas ng kanyang katawan ng paunti-unti. Ngunit ito ay makakabigat sa kanya at makakagalit pa sa kanya ang babae dahil sa ganitong paraan. Kaya naman, direktang sinabi ni Yehan sa kanya na habarin ang kanyang mga damit. Bukod pa rito, hindi naman siya nasisiyahan sa babae. Kung may pagkakataon siyang paglaruan ito, hindi niya ito papalampasan para makita ang kanyang kagandahan. Sa bakuran, parang sisubog na ang mga mata ni Kang Tianzan sa galit. Kung hindi siya nasugatan ng husto at hindi makagalaw, baka tinusok na niya ng kanyang baril ang mga mata ni Yehan. Bagamat minsan ay hindi niya rin ipinagbabawal ang sarili na mangligaw kay Yehan at kahit ay siya pa ang umaakit, iyon na lamang ang hangganan niya. Ang paghihiling sa kanya na habarin ang kanyang mga damit sa harap ni Yehan ay hindi niya matatanggap. Sabi ko, babae, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong at nagsabi, alam mo naman ang kalagayan ng iyong mga sugat. Siyempre, kung ayaw mo, maaari tayong mag-usap para makahanap ng ibang paraan. Sa totoo lang, nahihiya rin si Yehan sa matitinding tingin ni Kang Tianzan, ngunit masaya siyang makita itong nahihiya sa kanya at makinabang pa para mapagmasdan ang kagandahan nito. Hindi ka ba natatakot na hubugin ko ang iyong mga mata pagkatapos kong gumaling? Napakalalamig ng tingin ni Kang Tianzan habang tinitingnan si Yehan. Nang marinig iyon, sumigaw ng balikat si Yehan at ngumiti, kung ganoon, huwag na lang nating pansinin ang sinabi ko. Bukod pa rito, kahit na gumaling ka, sa palagay mo ba ay makakatalo ka sa akin? Isa pa, natatandaan kung may isang taong hindi nag-aalala na ibigay sa akin ang kanyang magandang anyo. Ngayon, habarin lang naman ang damit, bakit ka nahihiya?